Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras as well as updates natin sa bagyong Domeng. Abot ng 130 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 160 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito north-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. So yung trough or extension ni Domeng wala nang epekto sa ating bansa, pero makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan sa may West Philippine Sea. Yung tawag natin sa mga clouds na ito ay nimbus stratus clouds. Usually, ito yung mga signature clouds sa dulot ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Sa kasalukuyan, yung mga kaulapan na ito or itong habagat ay patuloy na pinapalakas o hinahatak ni Bagyong Domeng na kung saan nakakaapekto ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. So ngayong araw or ngayong gabi hanggang bukas, saan pa rin natin magpapatuloy itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pagulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Metro Manila, pati na rin sa may Zambales, Bataan, Calabarzon, dito sa buong Mimaropa, buong Bicol Region, dito sa Western Visayas, Negros Island Region, pati na rin itong western portion ng Mindanao sa may Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Kaya sa mga lugar na ito, so generally itong western section ng ating bansa, maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga pag-ulan, especially ngayong gabi hanggang madaling araw. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Domeng. So magpapatuloy yung generally north-northwestward na paggalaw ng bagyo ngayong ay magsisimula yung recurving nito o yung generally northward and then north-northeastward na paggalaw patungo dito sa southern portion ng Japan. So makikita rin natin dito sa diagram na ito na possible exit ng ating PAR ay baga hanggang ng hapon. So by this time, habang papalaw ito sa Japan, wala pa rin itong epekto sa ating bansa. Pero yung mas magiging concern natin in the coming days ay yung paghatak nito ng ating southwest monsoon o hanging habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. At ito naman yung ating latest weather advisory issued as of 5 days. So in terms of heavy rainfall, yun, hanggang bukas ng hapon, magpapatuloy pa rin yung mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pakulog at pagkilat dito sa malaking bahagi ng Luzon at western portions ng Visayas and western portions ng Mindanao. Itong mga areas na ito, particular na sa lalawigan ng Palawan at Occidental Mindoro, ang pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ng habagat na kung saan posibleng umabot ng 100 millimeters. So yung mga pag-ulan na ito, posibleng magtagal hanggang sa hapon ng Martes dito sa Palawan at Occidental Mindoro. Pagsapit naman ng Wednesday afternoon, mas rarami pang areas yung mga makakaranas ng pag-ulan na dulot ng habagat. Yung intensity o yung rainfall distribution natin ay mag-shift northward. So ilang areas na rin ng mainland Luzon makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon. So magsisimula na rin, posibleng umabot itong 50 to 100 millimeters sa pag-ulan sa ilang areas ng Zambales, Bataan, pati na rin dito sa Batangas. So in the coming days, ito pong mga lugar na shaded by yellow, patuloy po tayong maghanda, maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides. At sa kasalukuyan, in terms naman sa severe wind, walang tropical cyclone wind signal na nakataas, pero dahil sa epekto ng habagat as well as yung periphery ni Bagyong Domeng, posible pa rin tayong makaranas ng mga pagbugso ng hangin sa ilang areas ng ating bansa. So ngayong araw, asahan natin itong mga strong to gale force gusts. So in short, ito po yung mga malalakas or in mga intermittent na mga bugso ng hangin sa malaking bahagi ng Visayas, Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. So most of these areas, posible magpatuloy yung mga pagbugso ng hangin hanggang bukas at sa araw ng Martes. At sa atin namang sea condition or kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan walang nakataas na gale warning pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan.